para sa ilan pang mga activities natin sa araw na ito. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong umagang ito na pinagsama-sama po ninyo kami sa inyong tahanan upang kayo po ang mapupurihan, maitaas, at madakila. Panginoon, dalangin ko po na ang lahat po ng aming gagamitin dito, mga instrumento, Panginoon, lalo ay higit po, Panginoon, yung pong kuryente, dalangin ko po na talaga pong maganda ang daloy po noon, huwag pong magkaroon ng struggle. At ang magbabahagi po ng inyong salita, dalangin ko po, Panginoon, ang gabay po ninyo sa kanila, Panginoon. Pagkalooban po ninyo siya ng biyayang karunungan, Panginoon, na talagang kayo ang mapapurihan. Panginoon, maraming salamat po sa magandang umagang ito. Talagang napakabuti mo, Panginoon. Sa Panginoon po ang pinakang mataas na papuri. Amen. Good morning, Church! Inaanyayahan ko po ang bawat isa na magsitayo para po sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. Sama-sama po nating bigyan ng mataas na papuri at pagsamba ang ating Panginoon sa ating pag-awit. Dahil siya lamang po ang karapat-dapat na tumanggap ng pinakamataas na papuri at pasasalamat. Sabi po sa awit 47:1-2, magdiwang ang lahat ng nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa, bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, ang Panginoon ang kataas-taasan at kagalang-galang. Siyang dakilang hari sa buong sanlibutan. Kaya ngayon pong oras na ito, sama-sama po nating awitan ang ating kataas-taasang Diyos. Taas
Yan, so magandang umaga po sa ating lahat. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Kamusta po tayo? Yan, batiin naman po natin ang ating mga katabi ng isang pinagpalang umaga. Yan, talagang napakabuti po ng Diyos dahil sa kanyang patuloy na pag-iingat sa atin. Sa kabila po ng mga hamon at pagsubok sa ating buhay, narito tayong muli, buo, ligtas at sama-sama magpupuri at maglilingkod sa Panginoon. Tunay po na napakabuti ng Diyos. Amen po ba? Alam niyo po sa aming paglalakbay sa Marinduque, wow, grabe! Muling pinatunayan ng Panginoon ang kanyang kabutihan at katapatan. Habang kami po'y naglalakbay, nasilayan namin yung kagandahan ng kanyang mga nilikha. Ang kabundukan, ang dagat, at ang luntiang kalikasan na nagpapaalala sa atin kung gaano kadakila ang ating Diyos. Hindi lamang po sa kalikasan, kundi maging sa pakikisalamuha po namin sa mga tao doon. Nakita po namin kung paano kumikilos ang Panginoon sa kanilang buhay. Iba-iba man po ang kanilang kwento, may pagsubok at tagumpay, pero iisa po ang mensahe. Ang Diyos po ay mabuti at tapat. Ano po? Amen po ba? Yan. At sharing lang din po, isa pong godly man daw po is a lover of saints. Napag-aralan din po namin sa aming fellowship po na ang isang tunay daw po na tagasunod ng Diyos ay nagmamahal sa kapwa mananampalataya. At higit sa lahat daw po, sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Ang pagmamahal na ito po ay hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Isang demonstrative love na nakikita po sa malasakit, pagkalinga at pagpapahayag ng kabutihan. Sabi nga po sa unang Juan 3:18, mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita o dila, kundi sa pamamagitan ng gawa at katotohanan. Kaya naman po, ngayong umaga, magandang reminders po sa bawat isa sa atin na patuloy nating ipakita ang pagmamahal ng Diyos sa ating mga kapwa sa bawat araw ng ating buhay. Kaya po ngayong umaga, tayo po ay magsitayong lahat. Yan, tayo po ay sama-samang magpuri ng buong puso. Taas po natin ang ating mga tinig at puso sa pagsamba sa ating Diyos. Ano man po ang ating pinagdaraanan, patuloy tayong magtiwala sapagkat ang kanyang pag-ibig at katapatan po ay hindi nagbabago. Magpuri tayo hindi lamang po dahil sa kanyang mga pagpapala, kundi dahil siya ang Diyos na karapat-dapat po sa ating sama. Kaya po ngayong umagang ito, tayo po ay pumikit. I-ready natin yung ating puso sa ating pagpupuri, sa ating pagpapasalamat natin sa Lord, na yung ating puso magkaroon ng galak sa presensya ng ating Panginoon. Sige po, this moment, tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon. Po sabi dun sa kanta, ako ay narito ngayon naghihintay. Nananabik na makasama ang presensya ng ating Panginoon. Ngayon pong umaga, tayo po ay patuloy na aawit sa ating Panginoon. Tatawagan ko po ang music team para tayo po ay pangunahan sa pag-awit. Nating purihin ang ating Lord sa pamamagitan po ng ating pag-awit. Pasalamatan natin siya dahil sa pananampalataya natin sa Panginoon, kaya tayo naririto, nag-aalay ng pagsamba. Pasalamatan din natin siya dahil sa kanyang labis na kabutihan sa atin. Siya ang Diyos na nagtiwala sa atin, na gumanap ng kanyang layunin. Sabi po sa 1 Timothy 1 verse 12, nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus na ating Panginoon, na nagbigay sa akin ng lakas na maglingkod sa Kanya. Dahil itinuring niya akong mapagkakatiwalaan.
Kaya nga pinili niya akong maglingkod sa Kanya. Kaya patuloy po tayong maglingkod sa tapat sa ating nag-iisang. Sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako. Buhay ay iaalay ko. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako. Buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto. Buhay ay iaalay ko. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako. Buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod
Yes, Lord, Panginoon. We thank you, Lord, for this day, Panginoon. Thank you po, Panginoon, for your greatness, for your kindness, Panginoon, for your faithfulness, Panginoon. Tunay, Panginoon, na tanging kayo lang po ang aming papupurihan and all of our days, Panginoon. Tanging kayo lang po ang aming i-worship, Panginoon. At sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat-lahat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Bigyan po natin ng malakas na palakpak ang Panginoon. Maaari na po tayong magsiupo. Hello, mic test. 1, 2, 3. Okay. Good morning po sa inyo lahat. Salamat po sa Panginoon. Narito tayo muli no, para sumamba. Just imagine no, na halos almost magsi 6 months na po, no? Yung 2025. Okay, so pray muna po tayo. Tayo muna mag-pray. Lord, we pray for your guidance. Tulungan niyo po kami sa kapangyarihan ng iyong Santong Espiritu. Gabayan niyo po kami, Panginoon Diyos, at ngayong umaga, dalangin namin ang iyong biyaya, pagtuturo, Panginoon, at tanggapin po namin ng may kagalakan ang iyong pong salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam niyo po, ito pong picture natin, kita niyo po yan. Hindi naman po ako botanist, hindi rin po ako agriculturist. Research ko lang po, kasi po lumalabas na yung pag nagtanim ka pala ng seed, ng buto, ay meron din po siya mga stages, mga proseso na na pinagdadaanan. Hindi lang natin masyado nakikita, siguro nakikita lang natin yung nasa ibabaw na, pero yung sa ilalim hindi, no? Now, may mga basically meron pong 5 na stages eh. 5 baitang daw para ang isang seed, ang isang buto ay tumubo. Una-una, yung tinatawag nilang imbibition. Kala ko nga inhibition, hindi pala imbibition. Siguro, sa akin lang pagkakaalam, pagkakatingin ko kasi yung salitang imbibe, parang yung imbibe, yung parang kunin. Siguro dahil doon sa unang stage ay kinakailangan niya ng maraming tubig, so kinakailangan ma-imbibe, kinakailangan malunod siya sa tubig eh. Kaya nga kapag pinakamagandang panahon na tayo po ay magtanim ay kapag umuulan. Kasi nga kinakailangan niya ng maraming tubig. So, imbibition. Pangalawa po, yung second stage po, yung tinatawag nila activation. Kapag siya daw po ay medyo nalunod po sa tubig, mamamaga daw yung seed, tapos lalabas po yung ma-activate po yung yung pinakamaliit niyang parang gano'n, no? Yan. Pangatlo po, ay tinatawag nilang yung radical emergence. Ito na po, no? So from that, tutubo po siya pataas. Ito pala, lumalabas na this will be the roots. Tapos ito rin pala, ang lumalabas, na siya rin pala yung tataas na ganon. So, basic, no? Tapos meron din po tinatawag na plumule emergence. Yan. Hindi ko po masyado maintindihan. Anyway, atas ang pinakadulo po ay yung seedling establishment na po. So mapapansin po natin na sa buhay ay lahat po ng may buhay, bago po siya lumago, may mga stages, may mga pinagdadaanan po siya. 'Di ba? Ngayon pong umaga, pag-aaralan po natin, ito yung series ng ating pag-aaral po ngayon, ay yung stages of spiritual condition. Stages of spiritual condition. Bakit nabago yung niya, no? Anyway. So, stages of spiritual condition. Sa atin pala po, buhay spiritual, ito po ay may mga mga baitang, mga stages eh. Mga baitang na pinagdadaanan, paano isang tao makakilala sa Panginoon at paano ang tao lumago sa Panginoon. So, titingnan po natin isa-isa po ito, no? Yung stages of spiritual condition po,
Okay, tingnan natin. Number 1. Yan. So, una-una po, yung salitang dead, so patay. Mamaya, titingnan po natin. So, yun yung unang-unang stage muna. Pangalawa po ay yung salitang baby o sanggol, siyempre. Okay. Pangatlo po, yung youth, yung kabataan o yung young man. And then, siyempre, pangatlo po ay yung parents. Yung sa Tagalog po ng parents, ano? Ano yung Tagalog ng parent? Oo, hindi madaya magulang. May magulang kasi. Okay. Bakit ngayon yung magulang naging doon sa magulang? Hindi ko rin alam. Okay. So, meron pong 4 na stages sa ating spiritual journey. Tandaan niyo po, spiritual journey po ito. Ito po yung paglalakbay po natin hanggang sa ikaw ay makakilala sa Panginoon, hanggang sa ikaw ay lumago sa Panginoon. Of course, siyempre, the end result, dapat po ikaw ay maging magulang spiritually. That is actually the goal. Kaya kapag wala ka pa hanggang ngayong anak spiritually, ito ang goal natin. So may mga tao po na hindi pinagkalooban ng Diyos ng anak, itong pagsikapan mo. Makita po natin dahil si Apostol Pablo, wala po siyang anak, pero nagkaroon po siya ng spiritual na anak. Later on, pag-aaralan po natin yan. So this is actually the goal. Ngayon, simulan po natin. So, sinisikap natin maging practical po itong pag-aaral para mas maintindihan natin. Simulan po muna natin doon sa isang dead, so patay. Yan. Siguro naman, pag nailagay ka dyan at isinara, kahit buhay ka, mamamatay ka na rin talaga. Ganyan. So, so patay. Number 1 po, tingnan natin. Yan. Yung salitang patay. Natandaan po natin, lahat po tayong tao, nagsimula, patay po tayo spiritually. Patay tayo spiritually? Oo, patay tayo spiritually. Anong ibig sabihin nun? Bagamat buhay tayo physically, kumakain, lumalakad, nagtatrabaho, kumakain, nag-i-enjoy, physical lang po yun. Pero kahit na gano'n ang sitwasyon natin, spiritually patay tayo. Anong ibig sabihin nun? Ganito po kasi, when you say death, pag sabi mong kamatayan, pag ako namatay, yung aking kaluluwa, espiritu, hihiwalay sa aking katawan. Pag humiwalay ang aking kaluluwa, espiritu, patay na ako physically. Yan po. So death means separation. Ang kamatayan, ibig sabihin lang po yan, pagkakahiwalay. Pag humiwalay na po yung aking kaluluwa at espiritu sa aking katawan, mamamatay na po ito. Yung spiritual death naman, buhay ka nga physically, pero dahil hiwalay ka sa Diyos, you are dead spiritually. Nakita niyo? Ang tao na walang Diyos sa kanyang buhay, hindi ko niya sabihin naniniwala, hindi po yun walang Diyos sa kanyang puso, patay po siya spiritually. Kahit naglalakad pa po siya. So ito po yung tinatawag natin, the unconverted stage. Ito yung panahon na hindi pa tayo ligtas lahat dyan. Wala pa. Kasi nga yung death ay pagkakahiwalay. Kaya mapapansin sa Bible, doon po sa Revelation chapter 20, meron po tinatawag na second death, pangalawang kamatayan. Ano yun? Pag itinapon na po ang tao doon sa dagat-dagatang apoy, doon po sa lake of fire, sabi po ng Biblia, that is the second death. Bakit? Kasi yun po tinatawag nating second death, kasi yun yung eternal separation. Wala ng pag-asa. Grabe. Maniwala po kayo. Kaya nakakapanood po ako ng video, may lalaki po, tingin ko American po siya, napipreach po siya doon sa Pride Parade. Yung Pride, yung mga LGBT, yung mga lalaki. Grabe, nagtuturo po siya. Talagang ibinabastos po nila. Tanda, sabi nga niya, nagtataka daw siya, bakit itong mga tao ito, yung mga unbeliever, minumura si Jesus. Nagsasalita, nagbablaspheme sila kay Jesus sa Panginoon. Pero wala kayong manirinig na itong mga tao ito, binablaspheme po nila si Allah. Nagsasalita sila ng labag kay Buddha. Wala. Bakit si Jesus lang? Alam bakit? Kasi si Jesus yung totoong Diyos. The rest kasi alam naman nila, fake naman yung mga yan eh. Ano gagawin mo dyan? Wala ka mapapansin. May narinig ka ba na, wala. Si Jesus lang talaga ang pinagkakainitan ng mga tao. Kaya nga po, second death po siya, kasi eternal separation na po eh. Yung first death, ito ngayong, kung physical, yung first death, okay, spiritual, nung ikaw'y wala pa, may pag-asa pa yan. Pero pag nakaroon ka na second death, yung eternal separation, haharap di ba pinaka natin yung white throne judgment? Itatapon na yung mga tao doon po sa impyerno. Wow! That is the second death, eternal separation na po yun. Kaya mga kapatid, huwag natin hahayaan yung ating mga mahal sa buhay dumating po sa ganung punto. Wala na po silang pag-asa. So, dito po, nagsimula po tayo lahat spiritually dead.
Lahat po tayo nagsimula spiritually dead. Wala tayo sa Diyos. Wala tayong buhay na nanggagaling sa Panginoon. 2 tao lang po ang nagsimula na hindi po nakaranas ng spiritual death. Sa simula, si Adan at si Eva. Kasi hindi naman sila pinanganak eh. Sila ay nilikha. Hindi naman sila pinanganak eh. Pero eventually, nung magkasala sila, naranasan na rin nila. Pero tayo, mula pa po sa sinapupunan, ay nako, patay na po tayo spiritually. Hiwalay na po tayo sa Panginoon. Wala na po tayo talagang pag-asa. So si Adan at si Eva lang po ang nakaranas nung sila po yung nilikha ng Diyos dahil perfect, walang kasalanan, alive spiritually. Alive sila eh. Pero nung magkasala sila, namatay na rin po sila spiritually sa Panginoon. Nahiwalay po sila eh. Kaya nga pinalayas ng Diyos sila doon sa Garden of Eden eh. Kasi nga, wala na po. Diba? So, titingnan po natin ang sinasabi po ng Biblia. O, totoo ba talagang mayroong kamatayan? O, tingnan natin, spiritual death. O, tingnan mo na, ano sabi ni Paul? Ephesians chapter 2. Buksan niyo po sa mga Bible po niya. Sabi po ito, as for you, sabi po ni Paul, you were dead in your transgressions and sins. In which you used to live when you followed the ways of this world and of the rulers of the kingdom of the air. The Spirit, sabi po ron, the Spirit who is now at work in those who are disobedient, all of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our sinful nature and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature objects of wrath. O, tingnan po natin. Alam niyo po, dito, unless God intervenes. Maliban ang Diyos ay pumasok, maliban ang Diyos makialam, ay wala po tayo magagawa. Patay tayo spiritually. Di ba? Lahat po yan. Tingnan natin sa Tagalog. Ano sa Tagalog po yan? Sabi rito, nung una ay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Bakit nung una? Siyempre nakakilala na sila sa Panginoon eh. So hindi na po spiritually alive na sila. Pero sabi nung una, tingnan nyo ha, mapapansin po natin mga kapatid, ano to, mga patay talaga? Physically, hindi. Spiritually, pinag-uusapan. Kaya nga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. The word sin or transgression po, yung salitang sin, ang real definition po niya is to miss the mark. Diba pag ikaw ay, anong laro yung ganon? Pang-it? Hindi. Archery. O kaya yung dart. Nga pala, isa sa mga champion ngayon sa buong mundo ng dart, Pilipino. Dart, no? So, isa po sa goal is to miss the cherry, yung pinakagitna. Yung tatawag natin, ano tawag natin doon sa pinakagitna? Sabi ko, ano tawag doon sa pinakagitna? Bullseye. Bullseye. Bakit kaya natatako? Ba't bullseye? Totoo yun eh. Kasi pag ikaw ay nasuwag ng baka at tinamaan ka, bullseye. Bullseye! Pag sinabi mong kasalanan, yun yung standard, yung gitna eh. Pakaliwa, pailalim, you miss the mark, that's actually sin. Ang standard ay yung kabanalan ng Diyos. Kabanalan. Hindi tayo umabot, di ba sabi ron? Roma 3:23, lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos eh. Wala. Talagang we miss the mark eh. Kaya sabi ni Pablo, patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at kasalanan. Bakit? Sinunod ninyo ang masamang takbo ng mundong ito. Totoo naman. At naipailalim kayo sa pinuno ng kapangyarihan sa impapawid. Ang Espiritu naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Pag wala ka sa Panginoon, ayaw mo talaga magpasakop sa Panginoon. No? Ang totoo, tayo lahat ay dati ring namumuhay sa pagnanasa ng ating laman. Yes. No? Sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopuotan ng Diyos. Alam mo, kapag wala ka sa Diyos, you are the object of God's wrath. Paparusahan ka talaga. Akala ng Diyos, tuwan-tuwa, hindi natutuwa ang Diyos sa atin dahil makasalanan po tayo. Yan po yung unang kalagayan po natin. In fact po, meron pa po tayong talata dito sa Ephesians chapter 4, sabi po ni Paul, sabi po niya, verse 17, sa pangalan ng Panginoon, binabalaan ko kayo, huwag kayong mamuhay ng mga tulad ng mga hindi sumasampalataya. Walang kabuluhan ng kanilang inisip. Number 1 talaga yung pag-iisip. Kaya dapat ayusin natin ito, no? At wala silang pangunawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Yun yung sinasabi ko spiritually dead.
Walang bahagi dahil makasalanan eh. Wala tayong bahagi sa buhay na binibigay ng Panginoon. Sila'y naging alipin ng kahalayan at wala silang kahiyan. Wala silang inatupag kundi pawang kalaswaan. Grabe naman po talaga eh. Grabe naman. Kaya pag wala ka sa Panginoon, grabing kalokohan naman talaga. Grabing kasalanan eh. Totoo naman po talaga. Spiritually dead. Kaya minsan tinuturuan na. Kaya minsan nagtataka nga ako. Nakakapanood ako ng mga video. Paano itong taong ito nasangkot doon sa relihiyon na yan? Halatang-halata namang sindikato. Yung sabihin, mangmang po nga ang tao eh. Oh. Bakit nagiging mangmang? Dahil sa katigasan ng ulo. Alam mo mga kapatid, ganyan po tayo. Ang tingin natin talagang galing natin eh. Pero dahil wala ka sa Panginoon, hindi ka sumusunod sa Diyos, mangmang ang tingin sa'yo ng Panginoon. So wala tayong buhay. Yun po, yung unang-unang kalagayan natin to illustrate, parang natatandaan niyo po, iba si Jesus pumunta po doon sa Nain. Yun yung lugar. Pagpasok niya sa lungsod, meron pong lalaki na ililibing, tapos yung kanyang ina na balo, umiiyak ng iyak. So ililibing na tong binata. Oh. Parang si Lazarus sa John chapter 11, namatay, pinuntahan ni Jesus doon sa libingan. Wala namang magawa eh, di ba? Binubuhat eh. Binubuhat lang eh, kasi patay na po eh. Walang walang response, walang kahit anong gawin mo sa patay. Wala eh. Patay po talaga eh. So, ito po yung ating kalagayan mga kapatid. Spiritually, pag wala ka sa Panginoon, you're spiritually dead. Patay tayo. Yun yung unang kalagayan po natin spiritually. Oh. Kaya nga, ito po matindi. God has to move. Kinakailangan ang Diyos ay kumilos. Kasi kapag hindi kumilos ang Diyos, magpapatuloy po tayo sa ating kamangmangan, sa mga bagay na spiritual. Magpapatuloy po tayo sa ating mga kahangalan. Magpapatuloy po tayo sa ating kasalanan. Kinakailangan ang Diyos ay kumilos eh. Ang tanong, bakit siya kikilos? Titingnan po natin yung talata. Grabe mga kapatid. Ito yung dahilan. Bakit tinulungan tayo ng Panginoon? At mula sa spiritual na kamatayan, nabuhay tayo. Tingnan nyo, ito sabi sa Biblia, no? But, salitang but, yan ay contrast. Di ba kanina, sabi ni Paul, you were dead in your trespasses and sin. But, because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ. So sinabi niya, 1-3, Ephesians 1-3, patay kayo sa inyong mga kasalanan, sumusunod kayo sa kalokohan, sa kasalanan, wala kayong buhay nang gagaling sa Panginoon. Pero sabi doon, ang Diyos dahil sa Kanya, ano Tagalog? Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos. At napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo. Nung tayo mga patay pa dahil sa ating mga pagsuway. Ligtas ka nga kayo dahil sa Kanyang kagandahang loob. Alam niyo nangyari? Kinakailangan God has to step in. Pumasok ka Diyos. Pag walang divine intervention, wala pong pagbabago. Maniwala po kayo. Maniwala po kayo. Bakit sa kumilos? Kasi awang-awa ang Diyos sa atin. Pero mamatay, pupunta ka sa impyerno. Awang-awa siya. Kaya sabi niya, hindi, kinakailangan pumasok ako, makikialam na ako, kasi naawa ako sa kanila. Kaya tayo naligtas eh. Ang sabi ron, binuhay niya tayong kasama ni Kristo. Yan! Spiritually alive ka na ngayon. Diba? Pagpasok ni Jesus, pagpasok ng Panginoon. So, sa English po yung quickening. Ito yung tumutukoy po doon sa ating pagkabuhay. Ito po yung pinag-uusapan dito, yung makapangyarihang pagkilos ng Diyos sa buhay ng isang tao. Na yung taong wala kay Kristo, lalapit at magsisisi ng kanyang kasalanan, mananampalataya. Dahil sa kanyang kagandahang loob. Grabe yung kalooban ng Panginoon, no? Mula sa kamatayan, bigla na lang isang araw, nahimasmasan ka, mali itong ginagawa ko eh. Matatandaan nyo sa Luke chapter 15, yung batang yung alibughang anak, ang tigas ng ulo. Nung siya hirap na, sabi niya, and he came to his senses, napagtanto niya, mali yung ginawa ko. Yun na po pumasok yung biyaya ng Diyos, yung habag ng Diyos eh. Kasi nga, wala eh. Walang mangyayari. Kaya kinakailangan, God has to step in. Ang Diyos kinakailangang himasok na kasi kawawa tayo mga tao. Diba? So number 1 stage, the first stage of our spiritual journey, ang unang baitang sa ating paglalakbay sa spiritual ay patay tayo sa kasalanan and God has to step in. Ang Diyos kinakailangang makialam dahil sa kanyang awa. No? Sabi mo sa katabi mo, alam mo, awang-awa ang Diyos sa iyo eh. Kaya binigyan kanya ng pagkakataon na maligtas. Kaya ka na dito ngayon, hindi dahil magaling ka kundi naawa ang Panginoon, iniligtas ka niya. So, totoo lang po.
Opo. Kung hindi lang naman sa Panginoon wala, sino man makikinig sa atin? Wala naman Wala naman talaga interesado, lahat naman tayo rebelde. Now, yung pangalawa namang stage, so the first stage is dead spiritually. So the second stage, tingnan po na, yung natitira, next time natin pag-aralan. Yan! Kanino kayang paayan? Hindi, sa tatay yan. Hindi kasi lumaki. So, tingnan natin. So, second stage na po tayo. So, unang stage is dead, patay spiritually. Siyempre, yung pangalawa ay yung baby. Wow! Baby! Hindi naman yung katabi mo, mukha bang baby? Amoy baby? Oo. So, pangalawa po ay baby. Bakit naging baby? Kasi nga, kumilos ang Diyos, naintindihan mo, nagsisi ka na yung kasalanan, nanampalataya ka Nung tayo nakakilala lahat sa Panginoon, nagsimula tayo bilang sanggol sa Panginoon. Wala naman pinanganak dito na alam mo yung naka Nike, yung ganon. Walang ganon. Lahat nagsimula po ng na baby. Ang tawag po natin dito sa pagiging baby natin, yung spiritual conversion. Nung makakilala ka sa Panginoon, di ba? Patay spiritually. Pumasok na ang Diyos Dahil awang-awa siya, mapapahamak itong taong ito, naawa ko sa kanya. Nakaunawa ka, nagsisi ka na yung kasalanan at nanampalataya ka kay Jesus. Ngayon, nagsimula ka na ngayon sa pamilya niya. Kaya nga tinatawag ka na anak ng Diyos So lahat ng ipinapanganak sa isang pamilya, baby po yun. Di ba lahat naman ganun no? Wala po namang nagsimula na malaki po siya, no? So, nung pinanganak po tayo, ang tawag po sa atin ay infant. Baby po, no? Baby, no? So, ang tawag po natin pinanganak sa tahanan ng Diyos. Now, sabi nga nila na we all started as babies in the faith. Lahat po tayo nagsimula bilang sanggol sa pananampalataya. Lahat po yan. Walang hindi. Lahat po yan. Nagsisimula po tayo sa Tagalog po yan. Nagsimula tayong lahat bilang mga sanggol sa pananampalataya. Di ba? Nung ikaw ay nanampalataya kay Kristo, nakakilala ka na lubusan, naging sanggol ka na kay Jesus. So, from spiritual death, nagsisi ka kasi kumilos ang Diyos. Tandaan nyo, nagsisi ka kasi kumilos ang Diyos. Tandaan nyo po, sa Ephesians chapter 2, 8 and 9, pati yung pananampalataya mo ay niregaluhan ka ng Diyos. Kagandahang loob yun. Kaya hindi mo sasabihin, dahil nananampalataya, hindi. Yung pananampalataya, galing pa rin sa Panginoon yan Ang tanong ganito, bakit may mga tao, kung regalo pala, lahat pala na may gusto ng Diyos maligtas, binibigyan ng regalo, bakit may mga tao hindi naliligtas? Nelson, bakit ganon? May mga tao, binibigyan na ng regalo ng kaligtasan ng pananampalataya. Binibigyan na Ay, ba't di na makakilala? Yun. Ayaw nila They continually reject the gift of God Kasi tinatanggihan nila yung regalo ng Diyos. Anong gagawin ng Panginoon Ayaw niya pilitin. Di ba? Kayo magtataka, bakit may mga taong napapahamak? Kasi ayaw nila Ayaw nila So wala tayong magagawa talaga doon. Isipin mo, kaya ipag-pray natin. Ating mga mahal sa buhay, Lord, sana dumating sa panahon sa kanilang buhay, mabuksan ang kanilang isip, makita nila, mapapahamak sila pag tinanggihan nila si Jesus. Amen po ba? Grabing panalangin mga kapatid po yan. Ngayon kapag nakakilala ka na, you started as a baby. Ikaw ay nagsimulang bilang sanggol sa pananampalataya sa Panginoon. Now, alam niyo po mga kapatid, kapag ikaw ay naging, yung pagiging sanggol, normal po yan. Normal naman po talaga siya. Lahat naman nagsisimula, hindi marunong. Lahat naman ganun Nung nagsimula ka kay Jesus sanggol, normal po yan. Kaya nga sabi po ni Peter sa 1 Peter chapter 2, sabi po diyan rito, therefore rid yourselves of all malice and all deceit, hypocrisy, envy and slander of every kind. Like newborn babies, crave the pure spiritual milk so that by it you may grow up in your salvation. Sa Tagalog po, sabi po rito, kaya nga, sabi po niya, talikuran ninyo ang lahat ng kasamaan, lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit at paninirang puri. Gaya ng sanggol, tamo kayo'y manabik sa dalisay na gatas sa spiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. Lahat po tayo naging baby talaga. Ibig sabihin dito, ang gusto ni Peter, dahil kung baby ka, anong goal, pag nagka-baby ka, anong goal ba sa baby? Kuya, anong goal mo kay Shiloh? Baby po siya, maliit pa siya, anong goal mo?
Palakihin. Eh kung halimbawa 10 taon, Shiloh pa rin, ganun kaliit. Ano yan? Oh, na, ano? Nandito si Ate Janice eh. Kaya babangit. Alam na niyo. Okay ba? So, aba, yung aking anak eh 20 years na eh, baby pa din. Ba't nagkakagayon? O tingin mo yung katabi mo, mukhang baby ba pa rin? O sabi dito, upang lumago tayo. Kaya nga, normal po na magsimula kang baby. Mga kapatid, after 5 years, dapat yan na magdi-daycare na yan. Pag ikaw ay naka-6 na tanggulang, anong gagawin? 6 years old, ano na mami? Sunod. Grade 1 na. Oh, grade 2. Abay, aabot na ng grade 6. Abay, wow. Kipa, may improvement. Lumalabas po ngayon. Nirereklamo po ng DepEd. Isipin mo yun, gumaduate ng grade 12, hindi marunong magbasa at hindi marunong. Ano nang nangyari? Kaya nga, SPED. Special. Kaya nga, usapan, nabanggit ko kay Sir Fred dito. Kaya nga dapat daw, siguro ang gawin natin, mula sa elementary hanggang high school, ano lang, reading tsaka writing lang. Wala na ibang subject. Isipin mo yung di ba? So, hindi nag-grow. Ngayon mga kapatid, pag nagsimula kang baby, normal. Pero pag nagtagal ka dyan na baby, problema na po yan. Hindi na normal. Kapag ang baby hindi lumalaki, anong issue? O Ate Janice, yung baby hindi lumalaki, anong problema? Hindi lumalaki yung baby, ano? Pag sa baboy, matsura, Diba? May sakit. Di ba may sakit? Hindi ka lumalago eh, may sakit. Kaya nga sino yung unano na sikat? Yung sabi, minsan may napanood akong video doon sa naglaro yung mga unano tsaka mga bata. Grabe. Enjoy. Sabi po rito, to be an infant spiritually at the start and for a short period of time is normal. O sa Tagalog, ang maging sanggol sa simula at sa maiksing panahon ay normal. Eh siyempre, dapat naman talaga, normal po yun. O, totoo po yun. Normal naman yan eh. Pero sabi nga nila, but to become an infant for a long period of time is already a problem. Saan niyo po yan? Ngunit ang maging sanggol sa mahabang panahon ay isang problema na po yan. Mga kapatid, pag hindi po kayo nag-grow, okay, tanong mo yung katabi mo, ilang taon ka na nung makakilala sa Diyos? Tanong mo lang. Ilang taon? Meron po ba ditong 1 year? 1 year lang? 1 year? 1 year? May 1 year po ba dito? May 2 years. May 2 years pa ba dito? 2 years? 2 years? May 3 years. O hindi talaga kayo naligtas. Parang 5 years. May 5 years po ba dito? 5 years? 5 years? 5 taon? Alis na. 10 taon, more or less. May mga 10 years na. Ate Mavic, 10 years. Wow, okay. Meron bang 15 years? May 15 years? 15 years. Si Nanay Mila, 15 years. Iba. Ano ba yun? Ba't may binibilang? Hindi ho birthday ito. Spiritual birthday. May 20 years po ba? 20 years? 20 years? 20 years? Meron po ba rito 50 years? Wow, 50 years na, Alam niyo mga kapatid, pag nagsimula ka bilang sanggol, normal yan. Pero hindi ka pwede magtagal dyan. Dahil pag nagtagal ka na hindi ka nag-grow, may problema na po tayo. May problema na po tayo. Ang tawag po natin dito sa theology, ang tawag na spiritual immaturity. Yan ang tawag. Diba? Ang ganda ng mata ng baby, no? Kaso after 20 years, ganyan pa rin itsura niya, talagang nakakaasar na. Pero maganda ng mata ng baby, Kaya pag yung baby tinitingnan ka, ang cute. Ay, pag 10 years na ganun pa rin, nakaka-cute na yan. Grabe, di ba? Spiritual immaturity. Tandaan niyo mga kapatid, ganito, the warning of God against being baby for a long time. Binibigyan po tayo ng babala ng Diyos kapag ikaw ay hindi lumago spiritually. Babala sa pananatiling sanggol. Alam niyo po, ang Biblia, sabi nga, normal po yan sa simula, ilang taon, okay. Pero kapag nagtagal ka dyan, hindi na siya okay.
Kaya nga ang Biblia, nagbibigay sa atin ng babala na hindi ka pwedeng manatiling baby. Hindi ka pwedeng manatiling sanggol. Dapat mag-grow. Normal yan eh. Di ba, no? Kapag ang isang bata hindi lumalaki, may problema siya, may sakit siya. Ganon din sa atin. Pag di tayo lumalago, may sakit, may problema. Dapat ma-identify natin. Okay. So, ito titingnan natin ha. Tingnan natin yung mga talata na nagsasabi na bakit? Ano yung mga problema kapag tayo ay spiritually immature? Diba, no? Immature ka, no? Okay. O, tingnan natin. Number 1, ito ang problema. Mahalang gatas. Noong isang araw, nag-usap kami ni Kuya Jeric eh. Yung baby daw niya ay Similac. Wow. Mahal yata, no? Similac, no? Yung iba dito lumaki sa atin, Am na lang, no? Am na lang, yan. Mas mura-mura yon. Ano yung gatas yung may ganito? Yung bata dito? Batang may pahid. Hindi may pahid dito. Tingnan mo yung katabi mo. Di ba may ganon? Batang may pahid. May pahid dito. Batang may pahid. Kaya hindi naman lumago, may pahid naman. Di ba? So, yon, batang may pahid. So, hindi ka pwede mag-grow ang mahalang gatas. Sabi ni Kuya Jeric, very limited lang daw ang gatas. Kasi dito sa atin, may S26, di ba? Ano pa? May Empafro. Meron pang yun, Bonakid. As ang pinakamura ay may Nestogen. May Nestogen, Yun, medyo mura-mura na Nestogen, Bear Brand. Tama, Bear Brand. Oo. Diba? Bear Brand. Tama, Bear Brand. Pag walang-wala, ice tubig. Okay, ang tanong, ang Biblia po nagbabala. Kasi pinapakita ng Biblia, mayroong description eh. Pinapaliwanag ng Biblia, pag ikaw ay naging spiritually mature, ito yung katangian mo. May katangian daw po pag ikaw ay naging spiritually immature. So, spiritual immaturity. So, bakit? Kasi nag-baby, tagal na, Number 1, the person is, yung tao ay, una-una, siya ay, nagiging makamundo. Yun ang tendency. Pag hindi ka nag-grow, ang unang sakit, you become worldly. 1 Corinthians 3, 1-4. Tingnan natin, buksan natin ating Biblia. Ano sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 3, 1-4? Sabi po ni Paul, sabi po niya, Tagalog na po. Mga kapatid, sabi niya, sabi ni Paul, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng espiritu. Sabi niya, hindi ko kayo pwede kausap ng espiritual. Yung pagdating sa espiritual na usapan, hindi tayo magkakaig eh. Sabi niya, gano'n, kailangan ko kayong kayo bilang mga taong namumuhay ayon sa laman at sanggol sa pananampalataya kay Kristo. Isipin mo yan, Hindi raw niya makausap pagdating sa mga bagay na espiritual, di siya magkaig eh. Sabi niya, taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol sa pananampalataya kay Kristo. Gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas sa pagkain sapagkat hindi ninyo kaya iyon. Subalit hanggang ngayon, hindi pa rin ninyo kaya. Isipin mo yun nga, yung alam mo, yung frustration ni Paul, sabi niya, noon okay. Hanggang ngayon ganyan pa din. Sabi niya, parang hindi na yata tama yan. Sapagkat, paano natin malaman? Sapagkat nanaig pa sa inyong laman. Ang inyong pag-iinggitan at pag-aaway-away ay palatandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay ay sa laman. Kapag sinasabi na isa ako kay Pablo, ang iba naman kay Apollos, hindi ba't palatandaan niya na kayo namumuhay pa ayon sa laman? Meron pang may yabangan pa eh. May siraan pa. Sabi niya, hindi yan yung trabaho ng tao na lumalago. So unang-una, pag ikaw ay nanatili po na baby, ay magiging worldly ka. Hindi ma-develop yung karakter mo. Kasi nga, hindi sila pwede pagsabihan, nagtatampo. Iba yung bata, gano'n naman, hindi niya maintindihan eh. Gatas pa din. Yung turo sa kanya ay, ito ABCD pa rin. Next year, ABC, hindi na bahay kubo. Laro-laro sinta pa rin yung kanta. Hindi na natuto. So number 1 po, kapag ang tao po, tayo po hindi po nag-mature spiritually, we become worldly. Tanda, magiging worldly ka. Kasi tumigil na po, Pangalawa, ano yung pangalawang karakteristik? Sabi po ni Paul, sabi po niya, you become shallow. Napakababaw. Di ba?
Kaya nga minsan ang turo sa bata, huwag mong pahirapan, bata yan Maiksi ang pasensya, maiksi ang listening span, lahat hindi kaya. Talagang bababawan mo. Talagang hindi makausap ng maayos at bata nga po. Napakasimple naman yung pinapaliwanag. Hindi rin maintindihan. So hindi lang siya nagiging makamundo, ay napakababaw. Bakit? Hebrews chapter 5, 11 to 14. Tinan niyo uli yung frustration nung sumulat. Frustrated talaga Sabi po niya, marami pa kaming masasabi tungkol sa mga bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ng inyong unawa. Siyempre, di ba ang bata naman talagang napakabagal ng unawa, Dapat sana yung mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon kailangan pa kayong turuan ng panimulang aralin ng salita ng Diyos. Sabi niya, ang expectation niya, inaasahan niya, dapat teacher na kayo ngayon ba't ngayon tinuturuan ulit kayo? Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas sa pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Ang sanggol, pa'y nabubuhay sa gatas at wala pang karanasan tungkol sa mabuti at masama. Ang matigas sa pagkain ay para sa mga sapat na gulang at dahil sa pagsasanay ay marunong ng kumilala ng pagkakaiba na mabuti at masama. Tingnan nyo? Yung una, frustrated si Pablo, sabi niya, kaya kayo di lumalago, naging worldly na kayo so hindi mag-grow. Pangalawa, ang babaw Sabi niya, ang turo parating simula lang. Sabi niya, dapat mag-grow kayo. Hindi pwedeng matigas sa pagkain kasi nga hindi naman malunok, hindi manguya, hindi matanggap kasi hindi nga nag-grow. So very shallow. Kaya mga kapatid, pag tayo po naging nanatili tayong sanggol, abay, napakababaw. Yun yung mga tao, ang dating na parati mo pakikisamahan, parati mo tutunuhan, yun ang babatiin mo, hindi babati yan, Yun yung bibisitahin mo, hindi magbibisita yan. Kasi nga, hindi na kaya, hindi na natin, bakit kinakailangan ko ba gawin ito? So nga, hindi nga lang makita hindi lang mayang unawaan. So, dapat mag-grow po tayo. Una-una, you become worldly. Pangalawa, you become shallow. Shallow. Napakababaw. Pangatlo po, ito pa ang problema. Sabi po, unstable. Hindi matatag, di ba, Ephesians 4:14. Ito po, problema po talaga yan. Ano sabi po ni Paul? Si Paul na sabi, Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. Ito po, pag hindi ka nag-grow, tama, may pupunta sa bahay nyo. Sino yon? Ibang grupo Pastor, tinanggap ko O anong turo? Parang tama rin naman. May pumunta ulit ibang grupo. Pastor, tinanggap ko Ano naman turo? Kakaiba doon sa una, pero tinanggap ko din. Wow! Ay pagka ganyan ang mangyayari sa atin, hindi ka mag-grow talaga. Kasi yung bata, ay madaling utuin yan Bata nga Madaling utuin Kasi di pa na-develop yung kanilang pangunawa Mga kapatid, kinakailangan, pagdating sa katuruan sa Biblia, alam mo kung ano yung tama at mali na. Tama at mali na. Pag ako nag-aaral sa internet, di ang dami. Pero hindi lahat na nasa internet tama. Pa nagsimula pa lang, ayoko na, hindi yan. Nagsisimula pa lang. Dapat alam mo na agad. Sandali, mukhang hindi tama ito. Di ba? So dapat alam nyo kung ano, ito'y tama, ito hindi. Kaya minsan ito yung struggle. Dapat mag-grow po tayo sa katuruan sa salita ng Diyos kasi ito po yung basihan Ito po yung basihan. Di ba kanina sabi doon, hindi maturuan kasi ang purol ng kanilang pangunawa. Yun ang dapat natin pagsikapan. Maunawaan natin yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Yun yung goal. Kasi para hindi tayo bata na kung saan lang tayo madala, kung saan lang tayo mapunta, doon na ulit tayo. Hindi ganyan. Sa mundo po natin yan, napakadaming katuruan ngayon na sablay. Ako, grabe po. Maniwala po kayo. Kung ano-anong mga katuruan, hindi naman naaayon sa salita ng Diyos. Kapag ang isang tao ay walang paninindigan, lahat ay tama sa kanya, ay may problema po tayo. Ang tao po naman madaya Madaya May nagtuturo, wala daw Trinity. Paano siya sabi, bautismo na siya sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Santo Espiritu. Lahat sa kanila, Ama lang. Maraming ganun So paano ngayon yun? Anong gagawin mo?
So maraming bagay na talagang may mga tao na pinagrarambol-rambol yung mga tradisyon, yung mga pamahiin, may pinaghalo-halo na. Ay nangyari po, wala, kagulo. Yun yung nangyari kay Solomon. Dahil nag-asawa po siya na napakadaming babae. Ito mga babae ito, kung saan naman background. Kasi si Solomon, nalason yung isipan niya eh. Lahat na tinanggap niya eh. Kaya napahamak po siya. Kaya sabi ng Biblia, kahit mahal siya ng Panginoon, pinarusahan siya ng Diyos dahil sa kanyang pagtalikod. Grabe, no? So, mga kapatid, ito po yung gusto ko pong makita po natin. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad ng mga sanggol na madaling matangay na sari-saring aral. Hindi tayo maliligaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Kaya dapat maintindihan po natin. Ito po yung nakikita ko pong kahinaan po ng mga kapatiran po natin. Pagdating po sa katuruan sa salita po ng Diyos. May kumatok sa bahay, isang grupo. Ito nagtuturo na si Kristo yung tao, hindi Diyos. Kaya sumagot doon sa bahay. Ano po sabi po sa John chapter 1, verse 1? Sabi ron, sa pasimula, nado na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us. At ang Diyos, ang salita ay naging tao. Sabi nung nagbabahay-bahay, sabi niya, hindi po ba'y Christian? Sabi niya, opo, Christian. Alam niyo po yung Biblia. Isipin mo yun. Dapat alam niyo po yung talata. Sabi. Ay, hindi sila tumuloy. Kasi alam nilang well-founded sa Word of God. Alam nila yung katuruan sa sabi ng salita ng Diyos. So, kinakailangan mga kapatid, tayo po ay mag-grow. Ano po sabi ni Paul? Ito po yung maganda sabi po ni Paul, 1 Corinthians 13:11. O sige nga, sabay-sabay natin. Tignan ko kung may Tagalog. Meron Tagalog. O sige, ito ng Tagalog na lang. O sige, sabay-sabay. Noong ako'y bata pa. Go! Bata pa. Nag-iisip at nangangatwiran tulad. Ngayon ako'y... Ayan, tinan niyo po mga kapatid, Noong tayo bata, sabi niya, okay lang po yun. Nagsasalita. Baby talk, iba ganun, Bulol-bulol, okay lang yan. Nangangatwiran parang bata. Oo. Pinatutulog mo sa hapon, sabi ng bata, ba't tutulog sa hapon? Sa gabi, natulog din naman. Okay naman. Di ba? Pero sabi ni Pablo, ngayong nasa sapat na akong gulang, iniwan ko na yung mga style na bata. Dapat matured naman. Amen po ba mga kapatid? This is the goal. Mga kapatid, ito na po yung panahon. Iwan na po natin yung Okay lang po, nagsimula kang bata, okay lang po yan. Pero ngayon po, dapat mag-grow na po tayo sa Panginoon. Pray tayo po yung mag-pray. Lord, umagang ito, Panginoon, aking panalangin. Kung meron man dito, Lord, na talagang spiritually dead, wala pa siyang buhay na nagmumula kay Jesus. Wala pa siyang buhay na walang hanggan. Hinihiling ko po, Panginoon, na itong taong ito ay magsisi ng kanyang kasalanan at manampalataya kay Jesus. Hindi po, habang nakapikit po ang ating mga mata, nakayuko po ang ating ulo. Pero po dito bang gusto mong mabuhay spiritually? Magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Taas mo yung kamay. Meron po ba? Hallelujah. For the last time, kung meron man dito, wala ka pang ugnayan sa Panginoon. Hiwalay ka sa buhay ng Diyos. Ngayon po, ito po yung panahon, bibigay ko po ng hamon, pagsisihan mo yung kasalanan at manali ka kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Itaas mo lang yung kamay. Pangalawa, kung sa tingin mo ay parang hindi na ako nag-grow. Ito na yung pagkakataon mga kapatid. Ang sabi po ni Pablo, sabi niya, nung ako'y una, bata ang style ko. Pero ngayon, nag-grow na ako. Ito po yung commitment naman. Make a commitment to the Lord. Sabi mo, Panginoon, gusto ko po mag-grow. Ayoko po maging spiritually immature. Gusto ko po, Panginoon, talagang magamit niyo po ako, Panginoon. At talagang maging matatag ako, Panginoon. At isang araw, hindi lang tinuturuan, ako po yung magtuturo din. Hindi lang inaakay, mag-aakay din ako, Panginoon. And I will lead people to Christ. Hallelujah. Habang nakapikit po ang ating mata, nakayuko ang ating ulo. Sino po nagnanais ng ganun panalangin? Taas na yung kamay. Gusto mo mag-grow spiritually? Yes. Taas ang kamay. Salamat. Praise the Lord. Hallelujah.
Pray po tayo. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa umagang ito. Tunay, hindi nyo ninanais, Lord, na manatili kami sa aming pangkasalukuyang kalagayan. You want us to improve. You want us to grow. You want us to progress. Dapat may progreso, Panginoon, na nangyari sa buhay po namin. At ito is dahil sa pagsunod at pagtupad sa iyong naisin, O God. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. As we continue next week, Lord, patungkol po sa pag-aaral, dalangin po namin, mas maintindihan pa namin ang mga layunin niyo po sa aming buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin, Panginoon. God bless po. Good morning po, church. Bago po tayo dumako sa pagbibigay, tayo muna po ay manalangin. Pakipikit po yung ating mata. Damayin po natin yung presensya ng Panginoon. Tayo po ay mananalangin. Aming Ama, maraming pong salamat sa araw na ito. Tunay na kayo ay napakabuti, Panginoon. Hindi namin masukat ng inyo. Sa lahat, Panginoon, na tunay na kayo tapat, Panginoon. Tulungan niyo kami sa aming buhay na kami magtapat sa inyo. Tulad po ng hamon ngayon, kami magbigay, Panginoon. Kami magbigay ng sa puso at sa lahat. Lamang, sa inyo namin binabalik ang pinataas sa kapurihan. In Jesus' name we pray. Amen. Ngayon po, kung kayo po ay may Biblia, makikibukas po sa unang Kronika, mga talatang 29, simula una hanggang 9. Yan po. Okay na po? Yan. Good morning po ulit. Babasahin ko na po, mga kapatid. Sabi po dito ni Haring David, pinahayag ni Haring David sa buong kapulungan, sa church, madaling sabi, sa kanyang nasasakupan. Ang anak kong si Solomon na pinili ng Diyos upang humalili sa akin ay bata pa at walang sapat na karanasan. Napakalaki ng gawaing kaharapin niya. Napakalaki ng gawaing kaharapin niya sapagkat ang gagawin niya ay hindi isang palasyo para sa tao, kundi templo ng Panginoong Yahweh. Dahil dito sinikap kong magtipon ng mga gagamitin para sa templo ng aking Diyos, tulad ng ginto, pilak, tanso, bakal at kahoy. Napakarami ng inihanda kong batong onese at iba pang mahalagang batong palamuti at lahat ng uri ng mahalagang bato at marmol. Di lang yan, pati na ang sarili kong pilik at ginto ay inilaan ko na rin sa gawain ito, sapagkat kasiyahan kong magkaroon ng templo ang aking Diyos.
may nakalaan akong 105,000 kilong ginto na mula sa Ophir at 245,000 kilong purong pilak na ididikit ko sa mga dingding ng templo. At sa iba pang bagay na gagawin na mahusay na platero, sino sa inyo ngayon ang kusang loob na magbibigay para kay Yahweh? Verse 6, tatapos na po tayo, malapit ako. Sumang-ayon agad ang mga pinuno ng sambahayan, ang mga pinuno ng lipi, ang mga pinuno ng hukbo, at ang katiwala ng hari. Kusang loob silang nagbigay at nagtipon para sa gawain ng templo. At ang 155,000 kilong ginto at 350 kilong pilak at 630 kilong tanso at 3,500,000 kilong bakal ay pinagkaloob nila ang kanilang mahalagang bato at kayamanan sa templo ni Yahweh. Nasa pamamahala ni Jehel na mula sa angka ni Gerson. Verse 9, lastly po, masayang masaya ang mga tao sa kanilang mga kusang loob na paghahandog kay Yahweh at labis ding itong ikinatuwa ni Haring David. Napakaganda po nung konteksto. No? Sabi po dito, sa kabanatang ito, sabi ni Haring David ay naghanda po siya para sa templo. Sabi dito, bagamat hindi siya pinayagan ng Diyos na siya mismo yung magawa ng templo, kundi yung kanyang anak si Solomon, naghandog si David ng maraming kayamanan mula sa sarili po niya. Sarili niyang pag-aari upang suportahan ang proyektong ito. Kaya mga kapatid, napakasarap pong magbigay sa ating Panginoon. Maraming pong salamat at tayo po ay muling mananalangin. Aming Ama, maraming pong salamat. Tunay po kayong dakila, tapat. Maraming pong salamat sa araw na ito. Kulang pa po, Panginoon, yung aming mga handog. Hindi po ito sapat, Panginoon, sa inyong ginawa para sa amin. Tunay na ang inyong pagkilos, Panginoon, ang inyong pagiging tapat ay hindi namin kayang sukatin, Panginoon, sa aming mga buhay. Maraming pong salamat, Panginoon, sa lahat-lahat ng inyong ginawa para sa amin. Sa inyo ko po ibinabalik ang pinakamataas sa kapurihan. In Jesus' name we pray. Amen. Maaari na po tayo magbigay. Ladies, tell 'em, did you bring your best praise? Now gentlemen, what's up? Did you bring a sacrifice? Yeah. This moment I'm taking without hesitation. I'm not holding back. There's no limitation on how I will praise Him. I'm not holding back. Move out of my way, 'cause I am here to lift His name and bring a sacrifice of praise. For He's been so good to me. Family, say it, if God has been good. Come on. Tayo po itumayong lahat at magwawakas po tayo sa panalangin and then after this, the announcement. Tayo po mag-pray. Lord, nagpapasalamat po kami, Panginoon, at ngayong umaga, nakita po namin na iyong kabutihan. Ang inyong pag-ibig, Panginoon, ay lampas langit, Panginoon Diyos. Hindi masukat, Panginoon, ang taas, ang lalim, at ang lawak nito, Panginoon. Ang iyong habag, Panginoon Diyos, O God, ay naranasan namin. Ang iyong kabutihan, Panginoon, ay pinagkakalob niyo po sa amin. Nagpapasalamat kami at nagbibigay kami ng papuri at pagluwalhati sa inyong pangalan, Lord. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Santong Espiritu, lahat po tayo magsabi ng Amen. Palapan po natin, Panginoon. God bless po. Upo muna tayo para po sa ilang mga announcement po natin. Moment I'm taking without hesitation.
Yan, so good morning po muli sa ating lahat. Para po sa ating birthday celebrants ngayong May. Yan. So, kauna-unahan na pong nakalista sa may birthday ng May 18 ay si Erich po. Happy birthday! Ayan, so habang iniintay po natin yung may mga birthday, yan, patuloy pa rin po ang ating mga gawain. Patuloy pa rin po ang ating prayer meeting every Tuesday. Ito po ay 5:30 p.m. dito po sa church. At patuloy pa rin po ang ating prayer fellowship po. Friday po yon, 7 p.m. At patuloy pa rin po ang ating Ignite. Ito po ay every Saturday, 1 p.m. At patuloy pa rin po namin ini-encourage ang ating pong mga youth na tayo po ay umattend po sa ganitong fellowship po. Yan, at sa darating po na May 19 to 21 ay magkakaroon po tayo ng DBBS po. Yan, bukas na po yon ng start po. 8 po hanggang yan. Yan po sa darating po na May 19 to 21, 2025. Bukas na po yung start. Meron po tayong daily vacation, Bible School po. Ito po ay 8 a.m. to 11 a.m. po. Yan, at ina-encourage po namin ang bawat isa kung kayo po ay available sa ganito pong araw at oras, kayo po ay sumama po. Yan, dito po yun sa church po. Yan, at ngayon naman po ay ang ating mga birthday celebrants. Yan, so magbe-birthday po si Erich ngayong araw na to. Woo! Yan, happy birthday! Ano na, may handa, nakahanda na ba? Yan, at ganun din po, magbe-birthday din po si Kelvin sa May 19, bukas po. Happy birthday, Kelvin! At si Jayshel po sa May 21 po. Yan, so happy birthday po mga kapatid. Yan, so salamat po sa Lord sa natapos po na isang linggo. Palakpakan naman po natin ang Lord sa natapos po na isang linggo muli. At para po sa ating server, mga young people, girls po. Yan. Yan, so pwede na po tayo pumunta sa ating mga small groups. Thank you so much po. Okay, pagkatapos po natin kumakain po,